Nang bisitahin ni Eleazar si Rafael ay binili niyang wag muna niyang papauwiin si Danica dahil hindi nila alam ang mga susunod na gagawin ni Jaime, lalo't nagbanta ito. Sinabihan naman siya ni Eleazar na alam niya ang bagay na yun, na kailanman ay hindi niya minaliit si Jaime, lalo't marami pa siyang kakampi na mga taong napapaikot niya, na agad namang sinabi ni Rafael na pwedeng gamitin ni Jaime yung mga kapit niya para mahanap sina Moises at Danica, kaya kailangan nilang magdoble ingat. Agad namang pinaalalahanan ni Eleazar na nanganganib naman ang buhay ni Rafael, kaya kailangan na ding mag-ingat dahil alam niya kung anong pwedeng gawin ng tatay-tatayan niya na wala siyang sinasanto na kahit kapamilya niya. Habang kumakain naman sila Mercedes ay sinabihan niya si Justin na bibisitahin niya ang daddy niya, na humiling pa siyang samahan siya nito, na agad namang sinumbat ni Justin na bakit niya bibisitahin ang taong kinasusuklaman niya. Mangiyak-ngiyak na sinabi ni Mercedes na ama pa rin niya si Rafael at kailangan niya ng suporta nila, nang sakto namang dumating si Jaime, na sinumbat niya kay Mercedes na ang akala niya ay nagkausap na sila, pero bakit parang kampi pa rin siya kay Mercedes, na pinaliwanag naman ito na siya pa rin ang ama ni Justin. Sinabihan ni Jaime si Justin na mula sa sandaling yun ay hindi na magiging parte ng buhay niya si Rafael, na siya na ang gagabay, pero kailangan niyang sumunod sa lahat ng gusto niya dahil siya ang papalit sa daddy niya. Sabay sinabihan niya si Mercedes na suportahan niya ang anak niya, na masaya naman si Justin dahil magiging makapangyarihan na siya kapalit ng pagtatakwil niya sa kanyang ama, at mas pipiliin niya si Jaime. Habang nang pumasok sa Crestwood si Justin ay galit na galit ito nang magkikwit na sa GSX ang mga kabatch ni Roland, na kahit binantaan sila ni Justin ay nanindigan silang tatalikod na sila sa grupo nila, kaya nagwala ang binata nang makaalis na sila. Habang binilin naman ni General Arevalo ang mga magiging private army ni Jaime, na ang main job nila ay protektahan siya, pero ang isa pa nilang trabaho ay hanapin nila sila Moises at ang kanyang pamilya, maging si Danica. Binili ni Jaime na kapag makakuha sila ng lead ay dapat ipaalam nila agad sa kanila. Sabay sinabi ni General Arevalo na dalhin nila ang mga ito patay o buhay. Sinabihan sila ni Jaime na matagal nang perwisyo ang pamilya Malonzo, kaya kailangan na nilang mamatay, pero dapat buhay si Danica dahil magagamit pa nila laban kay Eleazar. Tahimik naman si Divine sa mga sandaling yan na kinakabahan habang nakikinig sa mga plano nila Jaime at General Arevalo. Pinaalalahanan ni Divine si Jaime nang nasa opisina na sila na nagsampa na ng kaso si Eleazar laban sa kanya, na agad namang sinabi ni Jaime na hindi niya pwedeng patayin dahil siya ang pagbibintangan nila, na ang tanging paraan para mapabagsak niya muli si Eleazar ay kailangan niyang makuha si Danica, na tinanong ni Divine kung papaano at kung paano niya nalaman kung asaan sila. Agad sinabi ni Jaime na malapit na niyang malaman dahil may mga tao pa siyang mapipiga, kaya natakot si Divine. Tuluyan ng tinakwil nila Jaime at Justine si Rafael, kaya wala na silang pakialam na kahit mamatay na siya, lalo't si Justin na ang bagong hubugin ni Jaime para maabot niya ang mga plano niya. Malalaman ni Jaime na ipapalipat ni Eleazar si Rafael, kaya ipapapatay na niya ito habang nasa daan, pero matatakasan siya ni Rafael. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.